Oo, ayun pa din ha. Lagi pa din nating ipinapaalala. Wag na wag kayong makakalimot sa totoong issue ng ating bayan. Ano ba yung totoong issue ng ating bayan? Ang totoong issue ng ating bayan ay araw-araw ninanakawan kayo ng mga buwisit na mga hinalal natin. Kinampanya nyo. Inaway-away nyo pa yung mga angkan ninyo. Binlak-blak nyo pa yung mga kaklase ninyo, mga kaibigan nyong tunay. Dahil lang sa inyong pagkababudol sa mga politikong ito na siya ngayong gumagahasa sa inyo. Kailangan nyong tandaan na sa tuwing kayo'y gumigising ng umaga para makipagbakbakan sa traffic, sa hirap sumakay sa mga bus, sa MRT, lagi niyong tatandaan na yung mga anak ng congressman, senador, presidente, mga kontraktor at mga kawani ng pamahalaan, sila po ay napakasarap ng sakay nila sa kanilang mga SUV, mga naka-Land Cruiser pa yan na mga bulletproof. Lagi niyong tatandaan. Lagi niyong tatandaan, ipunin ninyong lahat ng inyong galit na sa tuwing kayo'y nagugutom at nagtitipid sa inyong mga kakainin, sa opisina man, sa eskwelahan man, sa bahay man, lagi niyong tatandaan na sa inyong paghihirap, laging merong masarap ang pagkain sa hapagkainan ng mga punyeta na mga anak, pinsan, kamag-anak, kaibigan, asawa, kabit, anak sa labas, mga putok sa buho na mga anak ng congressman, mayor, gobernador, senador, presidente. At lagi nyo ring tatandaan na sa tuwing kayo'y hirap na hirap magbayad ng kuryente, na kayo'y hirap na hirap magbayad ng internet, magbayad ng bill sa tubig, lagi nyong tatandaan na sa kabila niyan ay binabayaran nyo yung mga 24 oras na air conditioner ng mga politiko at mga anak nilang mga walang alam sa buhay. Tandaan ninyo na ang bawat cocaine na sinisinghot ng mga hudas na yan, sa inyo galing yan, kaya sisipagan nyo magtrabaho, mga banateros. Lalo na kayong mga OFW, sisipagan ninyo magtrabaho ha. Oo, dahil marami kayong pinapalamon na mga pamilya ng mga kawatan sa Pilipinas. Yung mga buwis na binabayad ninyo, napupunta sa mamahaling bag, mamahaling sasakyan. Katulad nga nung sinasabi natin, sa tuwing kayo'y tipid na tipid, lagi nyong tatandaan na yung anak ni Tulfo busog na busog. Yung anak ni Tulfo hindi na magkasya sa mga damit niya. Baka sa susunod, kumot na lang ang isuot niyan. Dahil sa sobrang taba na ng tao na yan sa posibleng paggastos ng pera ng taong bayan. Galing din ng tatay, no? Si Rapi Tulfo. Galit sa kawatan. Nagpapa-lifestyle check pero hindi nila ma-lifestyle check yung mga sarili nila. Yung pamilya niya hindi na gumagalaw yung mga mukha sa sobrang rangya ng buhay. Tatandaan ninyo na sa tuwing kayo ay hirap na hirap sa pagbabayad ng matrikula, at yung mga may edad naman na hindi na umaasa ng pangmatrikulo sa magulang at nagtatrabaho sa Jollibee, sa mga fast food chain para lang makapag-aral, mag-self-supporting. Lagi niyong tatandaan na yung anak ng mga congressman nag-aaral sa Europa, kumukuha ng mga kurso na hindi naman applicable sa Pilipinas kasi ang gagawin lang ng mga hudas na yan, papalit lang sa kanilang mga magulang at nanakawan lang kayo. Simple lang naman maging politiko sa Pilipinas Basta makapalang mukha mo, demonyo ka,
Satanas ka, magnanakaw ka. Ayan, yan ang unang-unang qualifications para ikaw ay maging lingkod bayan sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. O, nasa tuwing nagdidildil kayo ng asin, hirap na hirap kayo sa buhay, itong mga kawatan sa pamahalaan, ganyan ang ginagawa. Sarap buhay. Oo, kaya nga naisip ko bago tayo magsimula, meron lang akong istorya sa Biblia na natagpuan natin. Natatandaan ninyo kasi naalala ko lang. Oo, meron kasi mga bossing sa Biblia, yung mag-ama na ruler ng Babylon. Alam nyo ba yon? Yung si Nebuchadnezzar, yung napakataas ang pride na isang hari, ruler ng Babylon. Sila din ang nag-seize ng Jerusalem. Yung mga kupita, mga tawag dito, mga baso na holy, sila din ang nag-sequester. No, ngayon itong hari na si Nebuchadnezzar, mga bossing. Hindi siya nagbibigay ng kumbaga props sa Panginoon. Lagi niyang inaari na ang lahat ng mga magagandang nakikita at ginawa niya, siya lang ang gumawa. Sabi niya na itong mayroon siyang yung napakagandang garden, yung hanging garden niya. Sobrang pride ng tao na ito, nakita niya yung kanyang garden, yung Babylon. Nga niya look at the great kingdom I made with my own power. Yun ang yun ang sinabi niya. Hindi siya nagbigay ng glory sa Panginoon anong ginawa sa kanya ng Diyos. Agad hinambol siya. Tinapik siya ng Panginoon at tinanggal yung kanyang katinuan. Nawala ang kanyang katinuan, nabuhay siyang parang hayop, kumakain ng damo. Humaba ang buhok, humaba ang kuko. Tapos talagang from a mighty person, bilang isang makapangyarihang tao, isang iglap lang biglang nawala yung kanyang katinuan. Kita mo nangyari. Bigla siyang ibinalik sa lusak. Ganun kagaling ang Panginoon. Na kapag masyado kang nakafocus sa isang bagay na akala mo ikaw lang ang may kapangyarihan, ikaw lang ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamalakas, tandaan mo yan. Yung itinataas ang sarili ay ibinababa. So ganun ang nangyari sa kanya. Tapos yung yung kanyang anak naman. Yung kanyang anak, yung pumalit sa kanya, ganun din, loko-loko din. Talagang party-party sila. Sa sobrang pagpa-party-party nila, ayan, yung ginamit pa nila sa kanilang pag-iinuman, yung mga nakuha nilang religious na mga kagamitan sa Jerusalem, ginamit nila yun sa kanilang sex orgy, ginamit nila yun sa kanilang pag-iinom, pagdodroga. Yun ang tapos biglang-bigla habang sa kalagitnaan ng kanilang pagpa-party-party, si King Belshazzar holds a feast drinking from the holy vessels taken from Jerusalem's temple. Nagpa-party-party, nagsi-sex orgy, nagko-cocaine. Biglang merong biglang merong lumabas na sulat sa dingding, mga bossing, at ang nakalagay ay mene tekel parsin. Ibig sabihin nun, your days are numbered, you have been weighed and found wanting, your kingdom will be divided. That same night, pinagpapatay silang lahat. Ganyan gumalaw ang Panginoon. Bakit ko yan sinasabi sa inyo? Natatandaan ninyo? Yung The Mighty Marcos Sr., di ba?
The mighty Marcos Sr. na akala niya siya na ang pinakamalakas magaling sa Pilipinas. Ang daming mga ginawang kabulastugan, pagnanakaw, corruption, pandaraya sa eleksyon. Anong nangyari? Sa tinagal-tagal na siya ang humahawak ng bayang Pilipinas, ano nangyari? Binawi sa kanya ng Panginoon. Anong ginawa? Binigyan siya ng malalang sakit. Pinatalsik siya sa bansa niya at bumalik siya rito, bangkay na. Diba? Bumalik sa dito, bangkay niya. Kasi si Nebuchadnezzar, noong binalik yung kanyang kamalayan at nakita niya yung kanyang estado, nagsisi siya. At nung nagsisi siya, dahil nagsisi talaga siya dahil ibinalik siya sa lusak galing siya sa taong pinaka makapangyarihan, pinaka magaling, tapos hinumble siya ng Panginoon. Ganyan din ang nangyari kay Marcos Sr. He was humbled by whom? Ng langit. Ginamit ng langit ang mga tao para mag-aklas. Ibinisto ng langit yung lahat ng kabulastugan niya. At lahat ng mga nakapaligid sa kanya, tinrider siya, pinatalsik sila sa Pilipinas, umuwi siya rito, bangkay na. Yung pumalit sa kanya, yung pumalit kay Nebuchadnezzar, na si Belshazzar, sino yun? Si BBM yun. Si BBM naman ito, na party ng party, inom ng inom, kung ano-ano sinisinghot. Na akala din nila walang katapusan ang kanilang mga ginagawa sa bayang Pilipinas. And right now, the writing is on the wall. Nakikita ninyo kung papaano gumagalaw ang Panginoon. Hindi ba binisto yung kanilang pagnanakaw, binisto yung kanyang kabobohan through bagyo, binisto yung kanyang pagiging incompetence dahil sa mga sunod-sunod na mga nangyayari dito sa atin. Hindi ito gawa ng tao. Hindi nananawagan si Inday Sara ng ng pag-aaklas, pero kita nyo naman, di ba? Kusang nag-aaklas yung mga tao. Isip mo, mga kabataan makipagpatayan sa mga pulis dahil pinahirapan ng husto ng pagnanakaw ng mga ng mga tao na ito. At katulad din ng sinasabi natin, yung mga biglang lumalabas yung mga maleta na pera, tapos yung kaso ni Romualdez doon sa Okada na maletang pera din, mahilig sa maletang animal. So nangyayari na ulit. Yung nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Itong makapangyarihang pamilya na ito na akala nila wala silang katapusan. Ayan, they are being humbled by the Almighty Father. Kaya magdadasal kayo lagi. Lagi kayong aasa dahil hindi natutulog ang Diyos. Itong the writing is on the wall. Ika nga, nakikita na natin kung anong mangyayari dito sa administrasyon ng Marcos na ito. Wala siyang legacy na may iwan. At dahil nga magnanakaw talaga ang kanilang angkan, yung mga nakikita natin ngayon na corruption nila na ibinibisto ng mga kalamidad na gawa ng langit, marami pang mga darating. Kaya brace yourselves, maraapektuhan tayo, pero sigurado ako nasa kabila ng mga mangyayaring mga susunod pa, ay sigurado ako meron ng malalaglag dyan sa mga posisyon. Lagi niyong tatandaan niyang istorya na yan. Kaya ako lagi kong pinapaalala sa inyo na may Diyos. Lagi kong pinapaalala sa inyo na sa mga panahon na akala natin iniiwan niya na tayo, na bakit naman ganun? Bakit naman pinababayaan niya, naghahasain tayo nitong mga tao na ito? Huwag kayong mag-alala. Merong merong tamang panahon, takdang panahon para sa lahat-lahat ng mga nangyayari na to. Everything is scripted. Nakalista na yan. Kung hindi nila aayusin ang mga sarili nila, walang mangyayaring mabuti sa kanila. Kapag sabi nila, what goes around comes around. Kung ano yung itananim mo, yun ang aanihin mo. Kung ikaw ay nagnakaw, ikaw ay parurusahan. Ramdam na nila yan. Babagsak din ang mga yan, mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.